ng oras ko nandito sa bahay para pag sinong oras kaya siya uuwi. Sana walang masamang mangyari sa kanya. Sana. Buong atensyon ko nasa iyo eh. Kasi mahal kita. Nandiyan naman ho si Via Itay eh. Bakit mo iaasa ron? Eh, ikaw itong asawa. Hindi ka ba nagdududa sa babae yun? Kay Via ho? Bakit ho? Sa tingin ko, masyadong malapit kay Alfred. Eh. Magkasosyo lang ho sila sa negosyo ngayon, kaya ho ganun sila kalapit. Malaki ho utang na loob namin kay Via Itay. Kundi ho dahil sa kanya baka hirap pa rin ho si Alfred sa kanyang negosyo. Eh siya, sige. Ikaw ang bahala. Sana nagkakamali ako. Masyado kang magtitiwala. Tignan mo nga. Tignan mo kung paano kumapit yung babae nga sa asawa mo. Tignan mo. Sige, ikaw rin. Bastos. Gusto ko sana pero wala naman Sayang. Mrs. yan na lang hong brown. Wala na ho kasi nito Oh. Ito na lang ho. Gusto ko kasi yung may butas-butas Okay. Hindi bale na. Hindi Sorry na ho kayo bibili, Mrs. Thank you. Salamat ho. Stress Stress? Oo. Ready na din yung ID ko. Ikaw. Kulang pa papeles ko Miss, sandali. Hindi pansita in order ko, palabok. Oo nga, miss. 2 palabok yun Ho? Hindi ho ba bihon? Hindi, maliwanag ang sinabi ko, palabok. Sorry ho. Okay, let's have a Okay, Mr. Best. Okay. I'm sorry, sir. Huwag mo tignan. Your chip, sir. Thank you. Okay, no more withdraw. Ikaw na lang. Para sa'yo. Kung si Alfred, Tayo, Via. ganito bang klase ang imbitasyon na gawa mo kapag gusto mong makipag-usap sa isang tao? Naniniguro lang ako. Ayoko nang tinatanggihan. Anong kailangan mo? Naniningil ako ng utang. Nagkamali ka ng sinisingil. Wala akong utang sa'yo. Meron kang kinuha na hindi para sa'yo. Kung si Alfred ang tinutukoy mo, asawa ko na siya at meron na kaming anak. At wala ka nang magagawa. Bastardong anak ninyo dahil ako pa rin ang tunay niyang asawa. Hindi ka na mahal ni Alfred. Siya lang ang makapagsasabi niyan. Sa kaniloko mo siya, di ba? Alam ko ng tunay na nangyari. Ang lahat ng ito'y pakananin niyo ni Alfred. Hindi totoo yan. Ipinagtapat sa akin ni Harry ang lahat. Harry? Ikaw ang pumatay kay Harry. Yun ang kabayaran niya sa kanyang kasalanan. Ikaw ang nananakot sa amin. At ikaw rin ang kumidap sa anak ko. Walang niya ka. Ow! Ikaw! Akala mo makakatakas ka. Pagbabulo ka sa binagguan. Huwag mo kong takutin, Via. Sige, magsumbong ka sa pulis. Gumawa sila ng investigasyon. Sigurado akong lalabas lahat ang baho ninyo ni Alfred. Sino ang maniniwala sa'yo? Maaring wala. Pero, nakarinig ka na ba ng isiboto pa kaya siyang mayor? Hindi mo gagawin yan. Gagawin ko. Alang-alang kay Alfred. Binabalaan kita. Via, kung minsan, nakakalimutan mo kung nasaan ka at kung sinong kaharap mo. Alam mo, ngayon pa lang pwede na kitang patayin. Motibo sa pagkapatay kay Harry Lavides. Pumunta ka sa Bulacan, sa bayan ng Ibanez. Doon sa simbahang pinagkasalan ni Alfred Valiente. Hello? Pwede na siguro tayong magkita ngayon. May pupuntahan lang ako sandali. Ngayong naririto na rin siya. Mas mamaya. Masyado kang nagtitiwala, Alfred. Konting ingat. Lalo na ngayong malapit na ang eleksyon. Ang lahat ng tao ay nagbabago. Tulad mo, nasa atin ang lahat ng oras. Gusto kong pagbayaran mo ang iyong kasalanan. Ang inyong kasalanan ko. Hindi sapat ang pera para mabayaran ang ginawa ninyong pagbuhay mo. Katulad...
Jaime. Naawa ka ba ng planuhin ninyong ginawa sa akin ni Harry? Naawa ka ba ng pinagtabuyan mo ako? Naawa ka ba na mamatay ang aking ama? At naawa ka ba nung kinailangan ko lumayo ng dahil? Sabi ko sa aking sarili, papamon ako tuturugin kita. Di pala. Nasira na ang buhay ko noon ang dahil sa'yo. Pero, kasalanan bang mahalin ka ng higit pa sa aking buhay? Kasalanan bang ituring kang isang Diyos dahil ikaw lang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay? Ayoko nang maulit pa ito. Natuto na ako ngayon. Dahil mahirap tumpasan. Kaya lang,